I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipinos and OFW. Hello po. Ayan, meron tayong info updates video guys. Nako, natatawa talaga ako dito sa mga DDS na ito. But anyway, di ba rally ng mga DDS kahapon dyan sa Cebu? Grabe. Itong banat ni Digong, no? Alam nyo ba yung rally nila? Ano nyo guys, subaybayan natin yung rally nila. Alam nyo ba kung anong laman ng rally nila? Anong topic? Si PBBM. Grabe. Dahil dyan sa sinabi ni Digong, nako, magiging diktador daw si Pangulong Marcos Jr. Hindi daw siya bababa sa pwesto. Alam nyo, hindi nyo pwede ipares si PBBM kay Digong. Ito kasi hindi sumusunod sa batas si Pangulong Marcos Jr. Kung ano yung nakalagay sa sa saligang batas. Di ba ang Pangulo 6 years lang? Natural yun ang sundin niya. Alam nyo, ito si Digong, tumatanda na, 83 years old. Walang pinagkakatandaan mga kababayan. Dahil sa sinabi niya, ito yung sinabi niya, pakinggan nyo. At saka yung may respect ang Malacanang sa kanya. 83 years old na ko. Gusto na kong mawawa ng mga pahuway na. Pahuway ka na nga. Pahuway ka na. Ang politika banggot sa akong tanaw, panahon na yung mapahuway ko. Ang kadaot, pugos ko tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Kariya na sa iyang tatay magkagubot na puta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law, pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po imuilit. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po sakit kakanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun o gubot. Narinig nyo guys yung sinabi ni Factory Fake News. Si dating Pangulong Digong, ayan, ang sabi niya, si Pangulong Marcos Jr., hindi daw bababa yan sa pwesto. Ang tanging paraan niya is mag-declare siya ng martial law para walang eleksyon. Kumbaga, gagawin niya kung ano daw yung ginawa ng ama niya. Kaya, pag nangyari iyon, kaguluhan na naman, sabi ni Digong. Alam niyo ito si dating Pangulong Duterte. Hindi mo alam kung saan niya kinuha itong mga salaulang pag-iisip niya no? Alam niya ang saligang batas, 6 years lang ang isang Pangulo. Bakit? Plano ba ni PBBM yan? Si Digong lang ang gumagawa niya ng mga kababayan, hindi si PBBM. Si PBBM sumusunod yan kung ano ang nakalagay sa batas. Tingnan nyo yung banat niya. Wala na siyang ipapanira kay Pangulong Marcos Jr. Kundi yan, ginagamit na naman ng martial law. Diba? Hindi na tayo magtataka sa pag-uugali ni Digong. Sabihin niya ngayon, bukas iba na naman. Diba? Ang dami niyang yung paninira niya kay PBBM. Kaya nabanggit niya yung bigas. Biro nyo yun mga kababayan. Hindi niya alam yung bigas 20 per kilo na sinabi daw ni Pangulong Marcos Jr. Pangako niya. Di ba pangarap yun? Kumpara mo doon sa pangako niya 7 kilo. Natupad ba? Hindi. Napako yung pangako ni Digong.
Sabi niya gagawin niya daw 6 months, ang droga mawala. Nangyari ba? Wala. Kasi protector siya ng drug lord. Pag sinabing protector ng drug lord, matik na yun. Alam mo na kung anong ibig sabihin nun. 'Di ba? Nag-operate sila ng palihim. Walang nagpo-post, walang nahuhuli ng mga malalaking drug lord, na mga high profile, mga banyaga. Wala mga user lang. Hindi itulad ni Pangulong Marcos Jr. Naku, grabe. International o malukal, mga high profile. Mga banyaga, gabultong mga droga ang nahuli sa terminal, sa port, sa NAIA. Ng BOC, grabe guys. Parang si PBBM nga ang naglilinis Tapos binanggit niya na lumala daw ang droga. Sos. Hindi niya nakikita sa pamumuno niya. Mismo economic advisor niya, si Michael yan, drug lord yun. Alam nyo guys, ito si Digong. Alam nyo, tatay ng fake news ito no? Tatay ng istoryahe. Hindi na rin ako nagtaka kasi mahilig ito magtanim ng ebidensya. Di ba? Alam nyo, sa kasaysayan ng Pilipinas, ito lang yung pangulo na mahilig magkuda-kuda sa social media. Palaaway, no? Parang asong askal na hindi makatae-tae. Di ba? Ayan na naman ang banat niya kay Pangulong Marcos Jr. Pansinin nyo yan, yung bawat rally nila. Ang itapik nila yan si PBBM. Totoo yan, ang pamalaan. Kaya ito naman, itong mga DDS, siyempre, ibabiral na naman nila kung ano yung sasabihin ni Digong. Diktador daw si Pangulong Marcos Jr. Pero hindi niya nakita guys yung sarili niya. No? Yung sarili niyang baho ipinapasa sa iba. Diktador, sabi niya sa mga pulis, kill, akong bahala sa inyo. 'Di ba? Kaya naging brutal yung EJK niya nga Ang daming namatay ng mga inosente. Kasi sabi niya, kill, akong bahala sa inyo. Ngayon, maraming mga pulis ang nakakulong. 'Di ba? Naisalba ba ni Digong? Wala. Iniwan niya sa ere. Yun ang utos niya, kill. Dahil dyan sa mga reward system na yan, mga kababayan, yung mga ibang kapulisan, napapasama sila. Kaya ayun, ang iba nakulong. Naisalba niya ba? Wala. 'Di ba? Sasabihin niya diktador. Wow. Yung mga tumutulig sa kanya, inuutusan niya na ipahuli. 'Di ba? Inuutusan niya na patayin mo. Ayan, example si John Pala. 'Di ba guys? Pinapapatay niya kasi tinutulig siya. Sino ang pumatay? 'Di ba? Sila dati pulis yan? Alas Cañas, siya po ang nagbulgar niyan. Tulad na lang yung isang teacher. Pinahuli niya. Ang dami Sa totoo lang ito yung basahin po natin. Itong sinabi po ng Malacanang. Alam niyo kung anong tawag sa kanya? Ito yung sinabi ni Secretary Bersamin. Malacanang tinawag na mahilig mag-imbento si Duterte. Mahilig talaga yung mag-imbento. Magtanim ng ebidensya nga Sabi po ng Abante, February 23, 2025. Sabi po ng Malacanang, binirtahan ng Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tinawag itong sinungaling. Mahilig mag-imbento at tagagawa ng fake news. Sagot ito ng Malacanang sa naging pahayag ng dating Pangulo na dinaluhang rally sa Mandawi City, Cebu. Nitong Sabado kung saan ihahayag nito ang posibleng magdeklara ng martial law si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. katulad ng kanyang ama upang walang maganap na eleksyon at mapanatili ang kanyang pananatili bilang presidente. Alam niyo to si Digong, pinapangunahan niya kahit kahit hindi naman mangyayari yun. Siya lang kasi gumagawa niyan guys Kaya nga yan ang tatay ng mga DDS na tatay ng fake news. Sa kasaysayan ng Pilipinas, babansagan natin ang tatay ng fake news. Si Digong. Tuloy. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang batayan ang mga pahayag ni Duterte dahil kilala itong sinungaling at nag-iimbento ng mga kwento at gumagawa ng fake news. Naloko na.
We treat the former president baseless and ridiculous statement in the same what na Filipinos are dismissive. Tama, of them. Yes, tama yun, guys. Pangit itong pinaggagawa ni Digong. Uulitin ko. Kung mayroon man ng gugulo sa bansa na ito, sa pamalaang Marcos Jr., walang iba kundi si Digong. Walang ginawa kundi panggugulo. Ulitin natin. We treat the former president baseless and ridiculous statement in the same what that Filipino are dismissive of them, a tale from a man prone to lying and inventing hoaxes. Sabi ni Sec Bersamen, ang pagpapalutang anya ng Marcelo ay panibagong budol mula kay Duterte na gumagawa ng fake news. Dahil hindi ito gawain ng kasalukuyang administrasyon. Totoo yun. This hoax is another budol emerging from a one-man fake news factor. Naloko na mga kababayan. Ano sabi? This hoax is another budol emerging from a one-man fake news factory. Agay, sabi ni Sec Bersamen. Binigyan din ng kalihim na sumusunod ang Marcos administration sa konstitusyon. Tama po yun. At hindi tutulad sa nakalipas na administrasyon na ginigipit at ipinakulong ang mga kritiko, ginawan ng mga kaso at ipinangalandakan sa publiko ang mga utos na pagpatay. Hindi ngayon, ngayon, Digong. Ayan guys, anong sabi? Binigyan din ng kalihim na sumusunod ang Marcos administration sa konstitusyon. Tama yun sinabi ko, guys. Si Pangulong Marcos Jr. sumusunod yan sa kung ano ang saligang batas. Hindi tulad ni Digong at hindi tutulad sa nakalipas na administrasyon na ginigipit at ipinakulong ang mga kritiko, ginawa ng mga kaso at ipinangalandakan sa publiko ang mga utos ng pagpapatay. Totoo yun. Una-una, yung teacher, di ba? Pangalawa, yan si June Pala. Namatay na yun, guys, pinatay pinatay, yan ang utos ni Mayor. Sabi ni Mr. Las Cañas, hindi ako nagsabi niya na kumbaga ni-recall ko yung sinabi ni Mr. Las Cañas. Tapos sino pa? Si dating Senator De Lima, mga kababayan. Anong ginawa ni Digong? Pinakulong, tinaniman ng ebidensya. You see? Tama nga. Pagpapatay. Tingnan nyo, reward system. Mga ibang kapulisan napapasama dahil sa kagagawa ni Digong. Ngayon yung iba nakulong. Sinalba niya? Hindi. Pinabayaan niya Tuloy. Sabi dito, guys, sinabi ni Bersamin na ang mismong leader na ito ang gumawa ng sistemang sumikil sa kalayaan, buhay at mga ari-arian ng walang due process at hindi nirespeto ang karapatan ng mamamayan. Dating Chief Justice na ang nagsalita. Ka ngayon, Digong. Ano yan? We will not backslide into the oppressive ways of the previous administration. When critics were jailed upon Trump up charged and when kill orders were publicly issued with glee and obeyed blindly. Dagdag ni Bersamin, agay, ang sakit niya na mga banat ni yung sinabi ni Secretary Bersamin. Mayroon naman talaga na pinaghugutan si Secretary. Totoo naman po talaga yun. Totoo naman talaga yun dahil nangyari sa administrasyon ni Digong yung sinasabi niya dito na ayan yan ginigipit at ipinakulong ang mga kritiko, ginawa ng mga kaso at ipinaglandakan sa publiko ang mga utos sa pagpapatay. Tama, mga bes. Tama yun. Dahil tayo mismo witness tayo dyan sambayan ng Pilipino. Kaya nga kung bakit kinasuhan sa ICC dahil dyan sa EJK. Kung bakit siya pinapatawad sa Quadcom. Dahil, di ba? Yung mga tauhan niya kumanta. Dahil sa kagagawan niya. Yung hitman niya, si Las Cañas, nasaan? Wala, nasa ibang bansa. Si Matubato.
Oh, kinanta si Digong. Pumatay siya. 24 years. Pumatay ng dahil lang kay Duterte. Utos ni Mayor eh. Oh, tama. As in, tama. Oh, ngayon, ano na naman kaya ang race back ni Digong dito? Oh, kaya guys, pansinin nyo yung rally nila. Si PBBM yan. Oh, pansinin nyo mga kababayan ng rally niya. Si PBBM ang topic lagi. Walang iba kundi si PBBM. Mind condition yan sa mga Pilipino, kaya gising kayo. Huwag kayong maniwala dyan sa factory, one-man factory fake news. Hari ng fake news ito eh. Oh, kung mayroong hari ng fake news, walang iba kundi si Digong. Totoo. Oh, so yun mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Oh, ito po yung isang post dito. Maganda itong post ni BBM Youth Movement. Oh, panibagong araw, panibagong kasinungalingan mula sa hari ng panlilinlang. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang taong namuno na parang mafia boss. Ngayon ay may ganapang tawaging diktador si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Grabe naman. O sa kapal ng mukha. Linawin natin, ang administrasyon ito ay tapat sa demokrasya. Samantalang ang rehimen ni Duterte ang naging simbolo ng takot, pagpaslang at pag-abuso sa kapangyarihan. Sino gumamit ng batas para gipitin ang mga kritiko? Sino ang walang awa at tuwang-tuwa nag-uutos na ng pagpatayin? Sino ang namuno ng may kamay na bakal at tahasang sinupil sino mang lumaban? Tama po yun. Oh, naalala ko tuloy si Percy Lapid. Si Duterte. Kaya hindi nakapagtataka ng tawagin ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang dating Pangulo bilang isang one-man fake news factory. At hindi siya nagkakamali. Muling binabaluktot ni Duterte ang katotohanan. Sinusubukang ipasa sa Marcos administrasyon ang kanyang sariling baho, pero hindi na nagpapapabudol ang Pilipino. Kaya nga, gising na kayo, mga DDS. Ay, sinusuportahan nyo, yan one-man fake news factory yan Ang administrasyong Marcos ay nakatuon sa pagkakaisa, kaunlaran at pagtatanggol sa konstitusyon. Walang ipinakulong gamit ang gawang kaso. Walang utos ng pamamaslang at lalong walang diktadorya. Maliban na lang sa utak ng isang taong desperadong magpapansin. Yan ang hari ng fake news, si Digong. Panahon ng wakasan ang tunay na banta sa demokrasya, ang kasinungalingan, pananakot at multo ng isang madilim na nakaraan. Dahil sa totoo lang, ang tanging diktador dito ay ang siyang mahilig magturo. O yan. The real dictator is speaking and it's not Marcos. Yes, tama po yun. Hindi si PBBM. Ang totoong diktador, si Digong. Ang tanging diktador dito ay ang siyang mahilig magturo. Correct. Kung may diktador man dito, walang iba kundi si Digong. Diba, mga kababayan? Ano po ang kapalagayan nyo dito sa mga banat niya? Kay Pangulong Marcos Jr. Nabanggit niya actually yung bigas, yung pagkain. Wala Tapos yung, diktador daw, ayaw bumaba. Maaari ba yun? Nagagawin ni PBBM? Natural, mga kababayan, sabi ko nga, pag talagang hindi tumigil ang kaguluhan, sa ginagawa ni Digong, kung panggugulo lang ng panggugulo sa bansa na ito, walang katahimikan, walang humpay na kaguluhan, natural, ano bang gagawin dapat? 'Di ba? Di ba mag-declare ka ng martial law para nang sa ganun matigil itong mga ito at proteksyon sa bansang ito. Ang martial law hindi naman masama. Ang martial law maganda 'yan. If ever naman talaga itong mga tao nito maghasik ng karahasan sa pamahalaan sa bansa natin nang walang humpay na karahasan ang gagawin nila. Natural, guys. Siyempre, ano bang gagawin? Di ba mag-declare ng martial law? Yun naman ang importante. Para nang sa ganun, makontrol itong mga salot sa lipunan. Hindi naman mangyayari yun, mga kababayan. Alam po natin, ang galing ng pamumuno ni PBBM. Hindi niya gagawin yun.
Kahit siguro, ayan na nga, ang gulo-gulo ni Duterte. Ini-snub niya lang, kaya lalong nanggagala ito. Itong ito, hari ng kasinungalingan eh. Di ba? Kaya kung walang ibang diktador dito, walang iba, kundi si Digong yan. Siya, di ba, nag-declare siya ng martial law sa Marawi, correct me if I'm wrong. Walang nanggugulo. Tahimik ang bansa, maganda ang daloy ng ekonomiya. Kaso lang ito si Digong, wala na lang ginagawa, kundi panggugulo. Binabanata ng administrasyon, sinisiraan si Pangulong Marcos Jr. Ayun, diktador na sinasabi niya. Pero kung sino ang totoong diktador, siya yun. Tumatandang paurong. Dapat ito magpahinga na lang sa bahay niya. See guys? So alam nyo na ngayon kung sinong totoong diktador. Si Digong yan. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And babush. God bless Philippines.